So we are now in the book of Ezra, rebuilding the temple and reforming the people. Coming from our study sa 1st and 2nd Chronicles, ating nalaman na ang mga Israelita ay nasa exile na, meaning to say sila ay napatapon sa Babylonia. Ang book of Ezra is actually a continuation of the history. At this time, we will be able to see how God orchestrated the coming of Israel to the promised land. We will be able to see how God used the pagan king to start actually rebuilding the temple by sending back a batch of people from Babylon going back to the promised land. Now, sa ano muna tayo? Pag-usapan natin, ano bang ibig sabihin ng Ezra? Well, basically, Ezra means help, or ang literal meaning nito ay helper. Well, historically, Ezra is set as a figure that God actually used to rebuild the temple, and the temple worship. So coming from Babylonian exile, Ezra was the person that God used as the Persian king decreed to return the exile, the Jews. Historically, ang historical setting ng Ezra, he was actually set during the period of the Babylonian exile. So when the Jews actually returned from the decree of the Persian king. Dito sa librong ito, makikita natin yung mga several Persian rulers like King Cyrus, King Darius, Xerxes, and Artaxerxes. So yun yung mga kings na mababasa nyo dito. Now, tingnan natin yung overview ng Ezra. Traditionally, it is believed that the book of Ezra were actually the one, Ezra is the author of the book. That's why it was named before him. Okay? At ang period niyan, kung titingnan natin yung buong kwento, ay nasa 80 years yung covering ng story. From 538 to 458 BC. At makikita natin ang pinaka-tema niya ay restoration. So both physical and spiritual. Because as you remember, yung temple, when they were invaded by the Babylonians, totally sinira yun eh. But at this time, the temple is going to be rebuilt. So restoration of the temple, at the same time, it also means that the restoration of spiritual condition of the people of God are also at hand. It only tells us the faithfulness of God actually is being shown. So mga key figures dito sa Book of Ezra, si Zerubbabel, who actually was the one who restored the temple, and Ezra is a priest, a scribe, which basically he restores the law, meaning to say he started educating the Israelites. Okay. Kung isa-summarize natin ng mas maiksi yung buong libro ng Ezra, parang dalawa lang ito eh, no? Ang chapters 1 to 6 is actually a story focusing on the rebuilding of the temple. Tapos sa chapter 7 to 10, makikita mo naman the story actually focuses on the rebuilding the people, meaning to say their spiritual life and how they are going to obey the Lord. So dalawa lang yan. Pero mas anuhin pa natin, mas tingnan natin ang mas scrutinize kumbaga, no? Ang chapter 1 and 2 of Book of Ezra is telling us about how Israel actually, the people of God, returned from Babylon. So they are returning under the leadership of Zerubbabel. Pag binasa mo yung chapter 1, makikita mo doon na si King Cyrus, by being moved by God, started to give a law, actually a decree, that everyone who wants to go back to Jerusalem were given actually parang authority, no? Or binibigyan sila ng anong tawag nito? Ng decree o ng utos
na bumalik sila sa Jerusalem para ayusin yung temple o i-rebuild nila yung temple. So, at this chapter, sa chapter 1 and 2, you will be able to read the first group of people coming from the exile to Jerusalem. So, yung first group of people. Sa chapter 3 naman, you will be able to read the restoration of worship. So, nag-start yan sa pag-build ng altar. Of course, the foundation of the temple was laid. By the way, hindi kasi mabilis, no? Hindi madalian yung paggawa ng templo. It takes actually decades. Matagal, no? And of course, the people felt when they started to worship, yung restoration ng worship, at nakita nila yung templo was being laid down, they were feeling so happy. Alam mo yun, naramdaman nila, uy, ito na, nakakabalik na tayo. Okay? By the way, yung mga nasa exile, yung mga napatapon sa Babylon, dalawang grupo yan. Yung first group, bumalik sila sa leadership ni Zerubbabel around 538 BC. Okay? 538 BC. And after 20 years, the second group under the leadership of Ezra nakabalik din. So there are two groups actually who were able to come back from the exile. Now in chapter 4 to 6, we will see as they were actually rebuilding the temple, there are enemies opposing the rebuilding. Yung mga kaaway, hindi naging madali. No? So, work stops for a year, but eventually, Prophet Haggai and Zechariah encouraged the people. So, at this time, sa panahon ni Ezra, contemporary niya yung mga propetang ito, si Haggai at saka si Zechariah. Tandaan niyo yan kasi eventually, dadaanan natin yung mga librong yan. So, sa panahon ni Ezra sila. And eventually, by continuing the rebuilding of the temple, it was finally completed and dedicated. And you will see that in chapter 6. Okay. Now, chapter 7 to 8, the return of Ezra. Ezra led the second group back. Eventually, Ezra committed to study, obey, and teach God's word. As they were actually having the temple, yung templo kasi mawawala ng silbi kung yung mga tao ay hindi naman naturuan ng salita o ng utos ng Panginoon. So si Ezra, as a priest and scribe, he committed himself to study it, to obey, and to teach it. Now, safe journey through prayer and fasting. So nakarating sila sa Israel. But in chapter 9 to 10, it talks about the spiritual renewal and reform of the whole Israel. Dito makikita niyo yung prayer ni Ezra. Mabigat yung kanyang kalooban sa kasalanan na ginawa ng mga Israelita na nandun na. He was actually calling for the people to repent from their intermarriages kasi yung mga dumating doon sa Israel na mga Israelita from exile, eventually nag-asawa sila ng mga hindi Israelita. So alam niyo man nangyari, di ba, during the time of the judges, nung nag-intermarriage yung mga Israelita sa mga Moabites, Ammonites, at yung mga taong nasa palibot nila, nadala sila nito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. And so, at this time, si Ezra was calling for a repentance. In fact, ang ginawa niya, hinimok niya yung mga nag-asawa ng mga hindi mananampalataya o ng mga hindi Israelita na makipaghiwalay sa kanila. Okay? Eventually, we will see the covenant community. The community actually renewed their obedience. Ang bawat isa sa kanila ay nagpahayag na susunod kami kay Yahweh. Okay. Now, yun lang. 10 chapters lang yun. Maiksi. Ang suggestion ko sa inyo, you read through it and listen actually to it. No? Kung halimbawa, ang panahon nyo ay medyo busy, pakinggan nyo sa audio Bible, no? Sa YouVersion. So, pag-usapan natin, what are the leadership principles that the book of Ezra is actually teaching us? Okay? So, I would like to share principles, no, that you and I will be able to apply it. Pero before every principle that I'm going to point out, I'm going to share a passage, no, from the book of Ezra. Okay, ito yung una. Ezra chapter 1 verse 5. Ano sabi dito? Then the family heads of Judah
and Benjamin and the priests and Levites, everyone whose heart God had moved, prepared to go up and build the house of the Lord and Jerusalem. Itong talatang to, kinuha ko sa chapter 1. Ito matapos mag-decree ni King Cyrus na pwedeng bumalik ang mga Israelita, at siya personally ang nagsabi na i-rebuild niyo yung inyong temple. And so therefore, by this, may mga tao na inipo ang Panginoon. In fact, sabi rito, the family heads of Judah and Benjamin, and the priests and Levites. Alam natin, yung mga priests and Levites were actually the ministers in the temple. So sila yung mga una meron talaga silang masidhing pagnanais na bumalik sa Jerusalem, and so therefore, i-rebuild yung temple. In fact, sabi rito, itong mga taong to, everyone whose heart God had moved, they prepared so that they will be able to build the house of the Lord in Jerusalem. Anong pwede nating matutunan dyan na prinsipyo? Principle number 1, leadership principle number 1. Vision and purpose drive leadership. Vision and purpose drive leadership. What do we mean with this? Yung vision actually at saka yung purpose, yan yung nagtutulak para yung mga totoong leader ay magsimulang lumitaw. Pag may vision at purpose, yung totoong leader, makikita mo, nakikita, nagfo-flourish, kumbaga. Nyo. Ezra and the leaders had a clear mission. And so therefore, what did they do? They actually were moved. They were moved because they have a clear mission, and that is to rebuild the temple and restore worship. Even now, yung mga leaders ngayon, yung totoong leader, yung mga nagpupunyagi na mga leader, sila yung mga taong may malinaw na pananaw at purpose. Bakit sila nilagay ng Panginoon? Nyo? Great leaders today must cast vision and remind people of the why behind what we do. Ang isang project, halimbawa, may project tayo na ginagawa. Ang isang project, ito ay matatapos, itutuloy ng mga tao kapag naiintindihan nila yung dahilan bakit nila ito ginagawa. Yun yung tinatawag na why. Tayong mga leader, dapat purpose-driven. Meron tayong dahilan bakit tayo naglilingkod. At kapag malinaw na malinaw yung vision na pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi tayo basta-basta aayaw. May mga leaders na matatag yung kanilang paninindigan simply because they know what God wants them to accomplish, what God wants them to do in life. So, vision and purpose are very important sa leadership. As leaders, itong application na, as leaders, you and I need to align our hearts to the heart of God. Ano ba yung purpose ni God? Hindi lang sa human goal. Meaning to say, dito, nabubuhay tayo dito sa lupa. Habang nabubuhay tayo, may mga ginagawa tayo, di ba? Pero naisip nyo na ba na yung mga ginagawa nyo, after some time, maalala pa ba yan? O meron pa ba yung purpose? May kabuluhan pa ba yan? Di ba? Like halimbawa, yung ginagawa nyo ngayon, let's say, after a year, mahalaga pa ba yan? Let's say, after 5 years, after 10 years, or 20 years. Alam niyo, kapag yung ginagawa natin, yung mga bagay na pinagkakabisihan natin ngayon, if after 1 year, wala na siyang halaga, or maybe after 5 years or 10 years, let's say 20 years, after 20 years, wala na siyang halaga, then I should say, what we are doing actually has no eternal value. Dapat yung ginagawa natin, yung mga bagay na may halaga pa rin even after 20 years. And may I tell you this, yun yung mga bagay na yun yung mga bagay na may eternal value. And I share to you what are those. Ito daw yung mga bagay na hindi mawawala. Number 1, salita ng Diyos. Sabi ng Bible, mawawala ang langit at lupa, pero ang salita ko ay hindi. Sabi ng Panginoong Jesus. Pangalawa, yung may eternal value yung soul o kaluluwa ng tao. Ang kaluluwa ng tao, for eternity yan Hindi yan nawawala. Ang kotse natin, ang bahay natin, even yung trabaho natin dito sa lupa, mawawala yun Pero kapag nakawin ka, nakapag-evangelize ka ng tao, nakapag-disciple ka, for eternity yun, makakasama mo sa langit. So yun yung mga bagay na may kabulungan, no? So, ayun ang tanong ko sa inyo. Ano ang
purpose nyo sa buhay? What is it that you are doing that you think will be able to be carried out for eternity? So, yeah. So, this is my encouragement to you. Start aligning your heart to God's purpose. 2 days ago, napag-isip-isip ko, sabi ko, if God is going to give me like 15 years more, ano ang gusto kong gawin? I come up with an idea that I want, personally I want to plant another 10 churches for the next 10 years. Yun ang gusto kong gawin ngayon. Of course, I cannot do it by myself. I need the power of the Holy Spirit. I need the power of God in His provision. And I need also other people's support, no? I will look for people who wants to join me in this vision. Naman nyo? Kasi na-realize ko, yun na yung ito yung mga bagay na hindi mawala. Kahit tayo man ay mawala sa mundong ito, may iwanan tayo, no? Ako, yun ang gusto ko mangyari. Kahit eventually, in the future, God will take me, may iwan akong simbahan, ministry that will continue to serve God. So, vision and purpose drive leadership. So, ang challenge ko sa inyo, clarify your vision and clarify your purpose why you are living. Because that's gonna drive you in your leadership. Okay? So, pangalawa, in Ezra chapter 8 verse 21, let me read to you the what the Bible says. There by the Ahava canal, I proclaim a fast so that we might humble ourselves before our God. This is Ezra speaking, and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possession. This is actually the time when they were going back to Jerusalem. This is the second group actually. So ano daw ginawa nila? In verse 23, so we fasted and petitioned our God about this, and He answered our prayer. Ano daw ang sabi ni Ezra? He actually encouraged everyone to join him to praying and fasting so that their journey from the exile going back to Jerusalem will be successful. Walang mangyari sa kanilang masama, maging maayos ang lahat. And so ano daw nangyari? Hinimok niya as a leader. So ang lahat ay nag-fast and they actually petition, as you can see from the passage, God. At ano nangyari? Sabi ni Ezra, God answered our prayer. So I would like to lay on principle number 2 as leaders. You and I, no? Ikaw at ako, leader tayo. You are leader of your small group, you are leader of a church, or maybe you are leader of a family, or dyan sa lugar niyo, whatever it is. But can I encourage you as leader, dependence on God in prayer and fasting is very, very important if we want to succeed. Our praying and fasting actually is a gesture that we are dependent on God. That is what actually Ezra did. He declared a fasting so that all of the people of God who will be traveling back to Jerusalem will be safe. Alam niyo yung prayer tsaka fasting, it's a gesture of humility because you are saying, God, hindi namin kaya to eh. God, kailangan namin ng protection mo. God, kailangan namin ang guidance mo. God, magiging successful lang ito kung kami ay sasama mo. And we can show that dependence through prayer and even fasting. Let me ask you, na-try nyo na po bang mag-fasting? Yung fasting na seryoso ka, na kahit sa panahon na pagkain at pag-inom, isinaisang tabi mo muna yon because you are very much serious to seek the blessing of God, to seek God's power and even His protection. I suggest, if you're a leader, I suggest that you try. Actually, isa yan sa mga, tawag natin yan, spiritual discipline. Nyo? Iba-ibang klaseng fasting. Merong full fast, yung di talaga walang food, tubig lang. I've seen also people, and even I've tried, walang pagkain, tubig for a certain time. No? May ano lang yan. I tried 3 days.
Pero pwede naman sa isang araw lang. Halimbawa, maghapon sa umaga hanggang hapon. Tapos sa gabi, you can start eating na or taking water. Ang fasting is a gesture where you are saying, Lord, I'm very serious to getting your blessing, your protection. Sa ngayon, may tinatawag na juice fast, meaning to say hindi kumakain ng solid, juice lang. Pero if you're going to take a juice fast, and suggestion ko, wag yung mga yung mga tinitimpla, wag yun. Yung 100% juice talaga, may mga nabibili naman yan sa groceries. Yung totoong fruit juice, hindi yung mga tinitimpla. Yung iba naman, tubig lang. Yung iba, ang fasting nila through gadget, meaning to say, for a time, maybe a day or 2 or 3, hindi sila nag-involve sa social media because they want to just spend time in prayer. So, how are we going to apply this? Ito ang application niya, mga kapatid. Before you and I will take a big step in making decisions, kapag may mga malalaki tayong project o may mga malalaki tayong decision, bago natin gawin yon, let's come to the Lord in prayer and even fasting. Because whenever we pray, we're actually asking God's direction and blessing. Especially if you are going to make a big decision, bago tayo gumawa ng decision, mag-pray muna tayo. Kasi in that time, God actually gives us a clear direction of what we are going to do. So yun, si Ezra, ganun ang ginawa nila. Bago sila kumilos, hiningi nila ang protection ni God, ang guidance ni God, even yung direction ni God. So dependence on God in prayer and fasting. As a leader, we need that. Okay? Pangatlo, Ezra chapter 8 verse 29. Verse 29 said, "Guard them carefully until you weigh them out in the chambers of the house of the Lord in Jerusalem, before the leading priests and the Levites and the family heads of Israel." By the way, itong verse na ito, we're talking about the golds actually, and golds, even silver that were given to them so that they will be able to complete the project. Ano yung project? Yung templo. Yung paggawa naman ng templo, may gastos yun. At may mga dumadating kay Ezra doon sa mga manggagawa ng mga pondo, pera. At this time, dumarating sa kanila ay gold, silver, at mga kagamitan. Ngayon, ang ginawa ni Ezra, nagtalaga siya ng mga tao na magbabantay nun. Hindi lang magbabantay, magbibilang, magte-take note. Yun ang isa sa ginawa ni Ezra. Hindi niya lang basta kinuha yung mga pera, sige, gamitin nyo to. Hindi. Merong very careful accounting. So may accountant siya, mga taga-bilang, at hindi lang yun, meron din siyang mga tao na kung saan commission to check how many are coming and how many are being used in even the project. So what can we learn from this gesture of Ezra? As a leader, number 3, you and I need integrity and accountability in handling resources. Nyo, pag nasa leadership ka, lalo't may mga project, patadaanin talaga sa'yo ng Panginoon yung mga resources. At eto, marami dito actually ang nagkakaroon ng problema. Pag naalala ko, sabi ni Pastor Peter, sa panahon daw ng kahirapan, marami yung nagtatagumpay. Pero sa panahon ng kaalwahan o maraming pera, actually doon natin makikita kung gaano katatag yung isang tao. Nyo? Because integrity is being tested. No? Now, I tell you this. As a leader, if you are going to handle a project, God will allow you, God will allow you to handle resources. And you know what? God is expecting us to be accountable to the people, especially when it comes to the resources that we are handling. So Ezra, he was carefully assigned, he actually assigned people that are trusted men to handle the temple offering.
Bakit? Kasi gusto niya may integrity. So, pumili siya ng mga tao. In fact, ang suggestion ko, if you are like the leader, hindi tayo yung halimbawa, like a pastor or a leader, even in a company, huwag tayong directly ha-handle ng pera. Dapat merong taga-hawak, taga-record, taga-release. And I should say, hindi yun yung head. To protect the integrity and be accountable. Nyo? Sa mga tao. When it comes to accountability, dapat may report lagi. Nyo? May report at merong yung records natin, natin, tinatabi. Para anytime anybody asks our records, we can just pull up, bigay natin sa kanila. So, transparency builds trust in leadership. Nyo? Yung pagiging open, transparent, mas pinaniniwalaan sila ng tao, mas credible kapag ang isang leader ay transparent. Pag marami kang tinatago, mga tao magdududa din eh. So how are we going to apply this? Well, we have to manage our resources. Okay? God is giving us time, money, and even people. So we have to be accountable, especially if you're in the leadership and you're handling a big amount of money. You have to be very, very careful by handling this money. And transparency, I tell you, transparency will build trust in you as a leader. Ako, I would rather somebody handle the money as a leader, and ang gagawin ko na lang, supervise how the money is being handled. So I will demand report and records. No, sa leadership ko, both in corporate and even in the ministry. Like ngayon, may pinagpapastoran akong simbahan dito ngayon sa Antipolo. Meron siyang mga projects na talagang gagastos. And there are times na ako mismo pinapahandle sa akin ng aming senior pastor. Alam niyo ang ginagawa ko in order for me to be very, very transparent. Whenever may pabibili, may resibo agad. Tapos yung reporting hindi tatagal. Pagkabili, may resibo, tapos yung resibo, bigay agad, report agad yan. Nyo? That is being transparent and accountable. Halimbawa, may mga binili kayo ng, halimbawa, sample lang, no? Kasi minsan dito pumapasok yung temptation sa corruption. Halimbawa, ang budget sa item, sample only, ang budget sa item ay 10,000. Pero sa totoo lang, may mga suppliers kasi, halimbawa, pag bibili ka, may mga suppliers na nakaka-discount ka eh. Di ba? Although ang budget halimbawa na aprubahan na ng 10,000. Pag binili mo, sometimes magiging halimbawa 9,500. So may sobra. Dito pumapasok yung temptation. Sasabihin sa'yo ng demonyo, ng diablo, ay naman yan eh. 10,000 naman yung Nyo? And if we are not very careful, mahulog tayo sa tukso. So para hindi mahulog sa tukso, may kasamang ibang tao na dapat alam na yun nga yung binili mo para ikaw mismo na may bantay ka na. Magdadalawang isip ka kasi may nakakaalam. Pangalawa, yun nga, merong resibo. Nyo? Merong resibo. Alam niyo, ang problema minsan nangyari ito kahit sa mga kumpanya, yung ang tawag doon ay pilferage o yung alam mo yung resibo, iniiba nila. Ako, dati sa trabaho ko, ang dami kong nahuling ganyan. Yung resibo, halimbawa, bumili ng gasolina lang. Sample lang only. Ang gasolinang binili ay 500. Yung iba, linalagyan ng 1. Ginagawang 1,500. Kapag ganun, may corruption. Nakuha nyo? At I want to tell you, these are actually common. If you are handling money, the devil is going to tempt you kasi magkakapera ka. Pero tayo as leader, God is actually looking at us and we have to be what? Faithful to what God is actually giving us. So papaano nga yun? Yun, kailangan transparent tayo, accountable, tapos hindi tayo takot na tanungin. Tama nyo, hindi tayo takot na tanungin at lagi tayong merong supporting. Yun nga, sabi ko sa inyo, pag pinahawak ka ng pera, laging itago nyo yung resibo at ibigay agad. Okay? Huwag patagalin ng pera. Pag may natira, ibalik. In that way, we are being accountable and faithful to what God is giving us. Okay, number 4.
Mababasa natin ito sa Ezra chapter 7 verse 10. I use the NLT version. Dito, sinabi kung ano yung practice ni Ezra at ano yung ni-resolve niya na ginagawa. Etong sabi, Ezra had determined to what? Study and obey the law of the Lord and to teach those decrees and regulations to the people of Israel. Ano daw ang naging resolve? Ano daw ang naging determination ni Ezra? Pag-aralan ang salita ng Diyos. Pero hindi lang pag-aralan, kundi sundin ang salita ng Diyos. Hindi lang pag-aralan, hindi lang sundin, kundi sabi rito, kundi ituro din daw yung salita ng Panginoon sa mga Israelita. Tatlong bagay yun study, obey, and teach. Hindi natapos sa study, kundi nagpatuloy sa obey. Pero hindi natapos sa obey, kundi itunuloy niya pa, itinuro niya din ito sa mga Israelita. Alam niyo, napakagandang prinsipyo niya. So, what principle can we learn from that? That's actually leading by example in obedience to God's word. Ezra devoted himself to study, live, and teach the word of God. Alam niyo, maraming mga tao, if you really want to be an influencer of the Bible, sharing the Bible, you do not just study the Bible, but actually, whenever you study the Bible, what you learn from the Bible, you apply it into your life. In that way, mapapatunayan mo kapag yung nababasa mong katotohanan sa Biblia, ina-apply mo, mapapatunayan mo na ito'y totoo. And so therefore, ano mangyayari? Mas effective ka sa pagtuturo. Tama niyo? May mga tao, sad to say, they study to teach, not to apply what they have learned. At hindi tayo yun. Ayaw natin ng ganun. Ayaw natin na nag-aaral tayo para lang magturo. Hindi dapat ganun. Dapat daw, ang step ay pag-aralan natin ang Bible, i-apply sa sarili. Pag ina-apply na natin, tsaka natin ituturo sa iba. Hindi rin pwede na in-apply lang natin. Dapat ituturo natin sa iba para yung iba ma-bless. Tama niya? Leaders influence most powerfully by example, not just words. So, how are we going to apply this truth? Mga kapatid, commit yourself to grow in studying and applying the Word of God. Then, also, aim to teach others also. Meaning to say, habang tayo, pinag-aaralan natin ito, ina-apply natin to, gusto natin na yun tayo mismo maging model. Para yung iba, pag tinuruan natin sila, makikita nila, uy, totoo ito talaga sa buhay nila. Tama nyo? So, that's the principle. So, you study the Bible, you practice what the Bible is telling you, then you also share or teach the Bible. Tama nyo? And we are called actually to do that. We are called to disciple. And by discipling means false teaching. Okay? So, next slide. Next principle, Ezra chapter 10, verse 10 to 11. Then Ezra the priest stood and said to them, "You have committed a terrible sin." Ano daw naging kasalanan nila? Sabi ni Ezra, by marrying pagan women. Well, pagan women meaning to say they were worshiping other gods. Ano sabi ni Ezra? By doing that, you have increased. Sabi na dagdagan nyo pa ang alin? Ang guilt ng Israel. So verse 11, so now, this is what he instructed the Israel. So now confess your sin to the Lord and the Lord of your and the God of your ancestors and do what he demands. Ano daw ang dinidemand ng God of our ancestors? Separate yourself from the people of the land and from this pagan woman. Why? Naalala nyo, si Solomon was enticed by his wives. Marami na mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. And so therefore, what? It's dangerous. No? It's dangerous actually to do this at this time. So ano sabi ni Ezra sa kanila? Magsisi kayo, talikdan ninyo yung ginawa niyo mga yan. So anong makikita nating prinsipyo dyan? Number 5, courage to confront sin and bring reform. There is courage to confront sin and bring reform. Ezra led the people to repent of intermarriage with pagans. True leadership, listen to this, is not avoiding hard truths but guiding people back to holiness. Si Ezra, may tapang siya na sabihin na ang isang bagay ay kasalanan.
At gusto niya na mahimok ang mga tao na magbago. Nakanyo, hindi siya nagpasikot-sikot. Sinabi niya na ito kasalanan to, kailangan ng talikdan. Nakanyo, tayo as leader, we have to name sin as sin. Nakanyo, yung kasalanan ay kasalanan. At kailangan meron tayong tapang. Of course, tapang pero may pagmamahal sa tao na kumprontahin sila pagdating sa kasalanan. Ilan sa inyo rito ang ano? Alam nyo na yung kasama nyo sa bahay o kaya sa trabaho, may ginagawang kabulastugan pero hindi kayo nagsasalita. Alam nyo ba, pag hindi tayo nagsalita, hindi natin sinaway ang isang taong gumagawa ng kasalanan, yun ang kanilang magiging dahilan para sila ay magtagumpay. Naalala ko yung isang kasabihan. Sabi, the only time bad people will be so successful is when good people start doing nothing. Meaning to say, parang revision ko yun. No? Nagtatagumpay ang mga masasama kasi yung mga mabubuti hindi nagsasalita. Nyo? Kapag yung halimbawa, katrabaho nyo, nakita nyo nang nangungupit, nag-uuwi ng mga gamit sa bahay nila, o kaya pinapunch in yung kanilang time record, pinapapunch in yung kanilang time record doon sa maaga, that's cheating. Nyo? Kapag di tayo nagsasalita, anong nangyayari? Nagpo-flourish yung mga masasama. Halimbawa, may nakita ka, may nagnakaw, pero hindi ka nagsumbong kasi natatakot ka. O kaya may isang may gumawa ng hindi maganda, but you are not actually doing something. That's not good. Tayo as leader, we have to confront sin, but we have to confront it lovingly. So ang application nito, lovingly confront issues that draw people away from God, aiming for restoration. Ang aim natin hindi para saktan yung tao, no? Kasi pwede kasi na ayun ang goal ng isang tao kukumprontahin siya sa mali niya pero ang goal saktan o kaya ay magawa ng hindi, alam mo yun, hindi beneficial sa kanya. Tayo hindi ganun ang ating intention. We would like to confront somebody of his sin because we love him and we would like to restore him from that sin going to God. Nakanya. Ezra has that courage. May tapang siya na kumprontahin yung kasalanan pero gusto niya mabago ang mga tao at may balik sa Panginoon. So that's principle number 5. Kilala niyo po ba ito? Ito, to ngayon? Anong tawag nito? Yung kilalang ngayon, si Charlie Kirk. Si Charlie Kirk was actually an evangelist, an apologist. He would come to college campuses and he would reason with several students. Ang aim niya, maituro yung katotohanan at madala ang mga tao sa Panginoon. Alam nyo, bago itong huli, nung September 11, meron talaga siyang natanggap na death threat na may papatay sa kanya. May gustong pumatay sa kanya. Kaya nga meron siyang mga bodyguard at naka-bullet vest yan, bulletproof vest. But still, he chose to do what God wants him to do, to preach. Anong nangyari? Ayun, inassassinate siya. Pero alam niyo, yung nangyaring assassination sa kanya has actually brought a revival ngayon sa US sa mga estudyante. In fact, nung namatay siya, more than 200,000 people actually attended his funeral or yung wake niya. At ngayon, marami ang nagiging interested sa gospel because of what happened to Charlie Kirk. So courage, tapang. How about you and I? Tayo kaya, may post akong nabasa sa panahon daw ngayon, if you will share the gospel of God, the gospel of Jesus, be ready to die. That's what happened in the US. So that's all. Limang prinsipyo. So this is my family again. At ito yung ating small group discussion questions.